Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. May mga pusong puno ng pag-asa at pasasalamat sa ating Diyos na muling nabuhay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Matutunghayan natin sa Ebanghelyo na si Jesus ay hindi nakilala. Ang mga tao naghahanap pa rin ng tanda mula sa Kanya. Mga kapatid, sa mga pagkakataon po na hindi natin nakilala si Jesus sa mga tao sa ating paligid, lalo na dun sa mga nangangailangan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga pagkakataon na hindi natin binigyan ng pagpapahalaga ang ating buhay pananampalataya, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga pagkakataon na tayo ay naging palalo, naging mayabang, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo, dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin, upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlang ang kamtin ang iyong paggiliw. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, yun din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit
Hindi ninyo tinatalima yon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nangalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkamatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon aking pinananaligan. Magbubuni ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang nananalig sa akin
ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang Martes po ng umaga sa inyong lahat, mga kapanalig. Ay ang ating mga kasama rito sa chapel ng ating paboritong himpilang na Radio Veritas. At of course, yung mga nanonood po sa atin via Facebook, live streaming o kaya sa YouTube, dito man sa Pilipinas o lalo na yung mga kababayan natin sa ibayong dagat. Ayan, magandang umaga sa inyo. May naalala akong isang kwento, no? May isang lalaki, hapon, pauwi na, galing trabaho, no? Habang nagdadrive siya, binilisan ba niya, no? Medyo mabilis yung takbo niya. Ayan, ano? Uwing-uwi na siguro, no? Maya-maya, habang tumatakbo siya ng mabilis, nakakita niya dun sa kanyang salamin, dun sa rear view, no, na salamin, ako, merong may mobile, no, may ilaw, kulay pula. Ang ginawa niya, binilisan pa niya. Pagtingin niya, nandun pa rin, nakabuntot pa rin. Binilisan pa niya, lalo pa niya binilisan. Pagtingin niya dun sa rearview mirror, nandun pa rin. Sabi niya sa sarili niya, mukhang hindi ko kayang takasan itong pulis na ito. Tumabi na siya. So pagtabi niyang ganoon, eto, nandun sa likod yung mobile, tumigil. Bumaba yung pulis. Lumapit sa kanya, sa bintana ng kanyang kotse. Binuksan niya yung bintana. Sabi nung pulis, Sir, alam niyo, medyo mahaba yung naging araw ko ngayon. Pagod na ako. Gusto ko nang umuwi. Bigyan niyo nga ako ng isang dahilan para kayo ay hindi ko hulihin sa ginawa niyo ngayon. Napakamot ng ulo yung yung lalaki na mamaneho. Sabi niya, pasensya na kayo, sir. Kasi 3 linggo na ho nakakaraan, iniwan ho ako ng asawa ko Tapos ho, ang sinamahan niya ay pulis ho. Kagaya ho nung sasakyan ninyo. Ano ngayon? Kasi sir, natatakot ako, baka kayo yun at isosoli nyo na yung asawa ko. Yun lang. Hindi makilala. Ngayon po ang hamon sa atin ngayon ay makita ang Diyos o makilala ang Diyos, no? Sa Ebanghelyo mapansin po natin yan, ay hanggang sa puntong iyon hindi pa rin nakikilala ng mga tao si Jesus bilang sinugo ng Diyos, bilang magiging tagapagligtas o Mesiyas, Hanggang sa puntong iyon, hindi pa rin siya matanggap at makilala, ngayon po ay yun naman po ang naging kwento ng buhay ng ating Panginoon. Sa katunayan, hanggang sa huling sandali, ipinapako pa siya sa krus, hindi pa rin siya makilala o hindi matanggap na siya yung anak ng Diyos na isinugo bilang Mesiyas. Yung buhay ng Panginoon sa ating banal na kasulatan sa Ebanghelyo ay patuloy na struggle, patuloy na pagsusumikap ng Panginoong Jesus na siya ay makilala ng mundo, na siya ay tanggapin ng mundo. Ngunit sa kinasamaang palad hanggang sa bandang huling hapo, ay siya ay sinuplong, pinahirapan, sinaktan, ipinako sa krus, hanggang sa mamatay, hanggang sa huling sandali, hindi pa rin siya nakilala. Po? Yan po ay nangyayari magpahanggang ngayon. Lalo pa po sa nangyayari sa paligid po natin. Kabi-kabila ang sakuna. At tanong natin, bakit nasaan ang Diyos all this time? Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ito? Sakuna na ang mga biktima minsan ay walang kamuwang-muwang, walang kaalam-alam. Mula sa kalsada,
biktima ng sakuna, nasaan ang Diyos? Hindi ko makita ang Diyos ngayon sa nangyayari. No? Ang kahirapan, ganun pa rin po. No? Yung mga mahihirap, lalong humihirap. Tapos yung mga mapanamantala, mapang-abuso, yung gumagawa pa ng masama, sila pa. No? Yung nagiging maganda ang katayuan sa buhay. Ang tanong ng isang ordinaryong tao, nasaan ang Diyos? Narito pa ba ang Diyos? Iniwan na tayo ng Diyos. Alam po ninyo, ito ang isa sa mga dakilang misteryo ng ating pananampalataya. Nang si Jesus ay nabuhay kasama natin, nakipamuhay kasama natin, naglingkod sa mundo, sa mga tao, pero sa bandang huli, siya ay namatay sa krus. Pero hindi doon natapos ang ginawa ng ating Panginoon sa mundo. Dahil alam po naman natin, sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay, hindi nagawa na pigilan ng kamatayan, ng kasalanan, ang plano ng Diyos sa atin. Dahil siya ay muling nabuhay. At dahil na muling nabuhay ang Panginoon, ang krus na dati ay tanda ng sumpa at kamatayan ay naging tanda ng tagumpay at buhay. Ayan. Sa makatuwid, isang bagay po ang dapat po nating laging pagsusumikapang makita o maunawaan na maging sa mukha ng kamatayan, makikita pa rin natin ang mukha ng Diyos. Ulitin ko po, maging sa mukha ng kamatayan, makikita pa rin po natin ang mukha ng Diyos. Dahil nalupig na ng Diyos ang kamatayan. Na dati ang kamatayan ay tanda ng sumpa dahil sa kasalanan. Pero dahil sa ang Panginoon ay muling nabuhay, ang kamatayan ay naging tanda ng pagpapala. Dahil alam po natin ang kasunod ng kamatayan dito sa lupa ay ang buhay na walang hanggan sa kabila, sa kaharian ng Diyos. Yun po ang madalas na dapat nating ipapaalala sa ating sarili. Ano po? Kaya nga ba ang mga Kristiyano, ang mga nananampalataya sa Panginoon, bagamat masakit ang mamatayan, masakit ang mawalan ng mahal sa buhay, pero lagi na lamang sa kalaliman ng ating isip, sa kalooban ng ating puso, kaloob-looban ng ating puso, alam natin, hindi iyon ang wakas. Dahil ang naghihintay sa mga pumanaw ay ang buhay na walang hanggan na pinagtagumpayan o premyo't gantimpala dahil sa ginawa ng Panginoon. Hindi, sa maging sa mukha ng kamatayan, makikita natin ang mukha ng Diyos. Pero hindi lang doon po yun. No? Hindi na natin kailangang mamatay para makita ang mukha ng Diyos. Dahil ngayon pa man, habang tayo nabubuhay, makikita natin ang mukha ng Diyos. At yun yung ipinakita ni Esteban sa unang pagbasa natin, hindi po ba? No? Ang sinasabi ni Esteban ay dun sa mga tao, pinapaliwanag niya dito sa unang pagbasa, ang Diyos nagsugo ng mga propeta. Ang Diyos nagsugo ng mga tao, pero hindi nyo nakilala. No? Yun ay ikinasama ng loob at ikinagalit ng mga tao. No? Kaya ano ginawa sa kanya? Siya ay hinuli, siya ay pinahirapan, at siya ay pinagbabato hanggang sa mamatay. Pero hanggang bago pa siya mamatay, yung huling sandali ng kanyang hininga, ay maririnig pa rin natin si Esteban ipinapakita o naipakita ang mukha ng Diyos. Dahil sa kabila ng galit o pagmamalupit na kanyang sinasapit sa kamay ng mga tao na pinapatay siya, ang nasambit pa rin niya ni Esteban ay ang salita ng pagpapatawad. Kaya sabi nga niya, di ba, yung mga huling sandali niya, sabi niya, Panginoon, huwag na po
Huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. Yan. Nandoon ang pag-unawa, ang pagpapatawad ni Esteban. Dahil nakita niya, maging sa mukha ng sakit, hirap, maging kamatayan, nakita pa rin niya ang mukha ng Diyos. Nakilala pa rin niya ang Diyos sa harap ng pag-uusig na iyon. Yun po yung palaging hamon sa atin. Ano ba yung dinaranas natin ngayon? Wala ba tayong makuhang trabaho? Hindi ba makakuha ng trabaho yung anak natin? Ubus na ba yung budget natin? Wala tayong maipanggamot. Hindi natin maibigay sa mga anak natin yung gusto nila dahil halos sapat lang yung ating kinikita. Meron ba tayong nararamdaman? May karamdaman ba tayo na hindi natin maipagamot? No? Tayo ba ay nababalot sa kalungkutan? No? Hindi na tayo dinadalaw ng ating mga anak. Nasa malayo tayong lugar. Kahit gusto nating umuwi, titipirin na lamang natin. Iipunin na lang natin at ito ipadadala na lang sa mga mahal sa buhay natin. Tayo ba'y inaapi? No? Tayo ba ay pinagsasamantalahan ng mas malalakas, mas may pera? Ang pakiramdam mo ba, ikaw ay pinagsaklubanan ng langit at lupa? No? Nakikita mo ba yung karahasan? Masyadong magulo, masyadong nakatatakot ang panahon ngayon. Ito sa mga sandali pong ito, sa ganitong mga pangyayari, lalo't higit na ang Diyos gusto niyang makita, gusto niya na makita natin ang kanyang mukha. Gusto ng Diyos, makita pa rin natin ang kanyang mga kamay na napangyayari pa rin at nakapangyarihan pa rin, ang kanyang kamay na nangunguna pa rin, ang kanyang kamay na umaakay pa rin sa atin, ang kanyang mga kamay na naroroon pa rin at nasa ibabaw ng lahat ng nangyayaring ito. Sa mga sandaling ito, lalo't higit na nais ng Panginoon na makilala natin siya sa mga pangyayaring ito ng ating buhay. Inaanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang maibibigay lamang ng ipinangakong langit. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eukaristiya ay isang palagi ang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinalalakas ng Eukaristiya sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang gabayan at patatagin ng Espiritu Santo ang mga kardinal na naghahalal ng bagong Santo Papa na magiging pastol ng simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, isinugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at akayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayan ng natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na nananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng pagkawasan sa kahitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitaasan, sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, amin nagtubuhos mong tunay. Noong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin
kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Elias na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Papa Francisco na tinawag mo sa daigdig na ito. Nang siya'y binyagan, naging kaisa siya ni Kristo sa pagkamatayan. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas po natin ang Veritas Eucharistic Advocate po at ang Panalig Community ay magkakaroon ng Jubilee Pilgrimage sa Bataan. Amin kayong inaanyayahan na sumali sa ating pilgrimage na gaganapin po sa May 22, 2025 at June 28, 2025. Kung kayo ay isang Veritas Eucharistic Advocate at kapanalig member, ito ay nagkakahalaga ng 3,000 at kung hindi naman po ay 3,200. Para po sa inyong mga katanungan at pagpapalista, tumawag lang po kayo sa Religious Department 8925-7931 hanggang o local 129-131 o kaya ay 137. O kaya po ay mag-text po tayo sa numerong 0917-631-4589. At hanapin po natin si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at ang kanyang bayan ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.